So, napansin nyo na ba sa inyong mga printer, kapag ka nagpiprint kayo, kahit na nakakailang head clean na kayo, sa inyong mga 3210, 5290, 3110 na mga printer, or kahit anong mga printer, kahit Epson 120 pa, pag nagpiprint kayo, ganito, no? Parang medyo hindi talaga makuha yung kulay. Tas minsan may mga linya-linya pa. Ganyan yung kulay niya, tapos dito, ganyan. Tapos pag nagpe-print kayo, basta ganyan, hindi nyo nakukuha yung eksaktong kulay. Parang alam nyong may kulang na kulang. So ang gagawin natin, babaklasin natin tong Epson printers ko na 3110. Tapos kung nakikita nyo yun, yung damper kung tawagin, kung nasaan nakalagay yung mga ink dun sa pinaglalabasan ng ink papuntang printer head, kailangan higupan nyo yun ng syringe, gamit yung syringe, kasi baka hindi na nakakahigop ng maganda dito sa inyong mga tank. So mamaya ipapakita ko sa inyo ng actual para mas maintindihan nyo. So babaklasin ko muna to. Susubukan kong ipakita sa inyo kung paano baklasin to. Napakadali lang naman baklasin na itong Epson printer na to. So ayan, so simulan na natin. So sa syringe, ang bibilihin nyo yung wala nang armor yung dito, yung uso niya, no, yung ganyan. Yan, yung ganyan. Kasi kung tatanggalin nyo pa yung nguso, kagaya nito, ang tendency kapag medyo nasobrahan yung puwersa nyo, ayun, no, matatanggal yung pinaka panghigop niya, yung uso niya, bad trip niya, ayun, no. So pag bibili kayo, yung tanggal na yung ganito. Yung walang tawag na ito, karayom, yung walang karayom yung bibilhin ninyo. So ayun lang. Ayan, pwede nyo na yung iangat. Yung Epson 3210 kasi meron siyang dito, meron siyang lock dito. Pero itong 3110 wala. So ayan lang yan, ganyan lang. So pwede nyo nang ganyan na mismo. Eto, iangat nyo lang to dito. So kung ang gagawin nyo, hihigupan nyo ng syringe etong damper sa printer head. Eto, hihigupan nyo yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, ganyan lang baklasin yan. Tapos kung aayusin nyo yung sensor dun sa papel dito, no, sa likod nito, mayroong spring dyan na nakatanggal. Aayusin nyo lang yun. Susubukan ko maipakita sa inyo mamaya pag magagawa pa natin. Pero napakadali lang nun. Tapos eto, kung totally babaklasin nyo, eto yung flex sa dito sa scanner. Eto, no, eto, ayan, tanggalin nyo lang yan dahan-dahan. Tapos eto, naaalis to. Eto, naaalis to. Itong gilid na to, itong gilid na to, naaalis yan. Yan, napakadali lang yan. Kaya nyo nang i-explore yan. So dahan-dahan lang talaga kayo sa mga flex cable. Itong mga cable na to, dahan-dahan kayo dyan kasi napakanipis nyan. So sisimulan na nating higupan etong mga to. Papakita ko sa inyo, wala nang mga laman yung mga damper na to, kaya sumasablay yung pagka-print ninyo, yung mga output. So lagyan nyo muna to ng harang, ganyan. Lagyan nyo ng pangkalang. So itong mga damper, madali lang yan. Kuha lang kayo ng pangtungkab. Make sure alisin nyo muna itong plastic na to. Dahan-dahan lang din kayo dito sa pagtanggal ng plastic, kasi napaka-importante dun na ito eh. Hindi ko na may papakita sa inyo para kayo na lang mag-explore. Madali lang naman yan. Ayun, oh. Ito, kailangan yung tanggalin to. Lipat lang tayo ng angulo. So hindi ko pa kasi naaayos yung isa kong ilaw. Ito muna pagtiyagaan natin, no. So dito, ayan, para matungkab niya yan, ayan, o, pwede nyong itulak. Ito, ayan, o, medyo itutulak nyo lang yung part na yon para maangat. So ayan, o, kung makikita nyo, diba konting-konti na lang yung ink nya. Ayan yung nagiging dahilan kaya pangit yung pagkaka-print ninyo. Kailangan maximize nyo na puno yan. So ihigupan natin to. So para mahigupan, napakadali lang naman yan. Tutusok nyo lang dito, ito. Tapos higop. Make sure pala na nakabukas. Ito, nakabukas yung tank nyo para maganda yung pagkakahigop nya. Ayan, o. Buksan nyo tong tanke para may hangin. Ayan, o, humihigop na siya. Ayun, o. Diba? So ulit-ulitin nyo lang hanggang sa mapuno. So ayan, kung mapapansin nyo, no, puno na ulit siya. Punas-punasan nyo lang ng konti para hindi maging
dugyot yung inyong mga printer, no? Tapos pwede nyo nang ibalik ulit to. Para naman ibalik, itutusok mo lang siya ulit. Kung paano mo siya kinuha, ganun din, tulak mo lang to. Ayun, o. Ayun na yun, okay na yun. So doon naman tayo sa isa, tungkabin mo lang. Makikita nyo naman kaagad to kung paano tungkabin, napakadali lang. Ayan, so nakikita nyo, no, halos wala nang laman. Ihigupan natin yan. So sa mga syringe, wag yung masyadong tipidin. Bumili kayo ng bawat isa. 4 na damper to, 4 din na syringe. So ganito, 3 piso lang naman to or 5 piso eh, no? So nabili ko to 3 piso. Ayan, higupan nyo lang. Make sure na nakabukas yung dito. Etong part to, yan. Nakabukas dapat yan. So ayun, higupan na natin. Ayan o, diba? Nakikita nyo, umaandar yung ink. Higup lang. Ayan o. Higop. Ayun. Kailangan yung mga bubbles ay mahigop nyo. Ayun. Lang. Alisin natin yung mga bubbles. Ayun. Diba? Higupin nyo lahat ng bubbles. Tapos dahan-dahan. Ayan. So, etong nahigop natin, ako itatapon ko na to kasi okay lang. So, wait kayo. Kung gusto nyo pang isaalin to doon, nasa sa inyo. Pero ako itatapon ko na to. So, kagaya nung ginawa natin kanina, medyo linisan nyo lang ng konti. Ayan. So, balik nyo na ulit. Maririnig nyo naman yan kapag nakalak na, parang medyo merong clicking sounds, no? So, sa mga tornilyo, medyo itabi nyo to para hindi mawala. So, eto na, yung magenta na yung ihigupan natin. Higupan na natin yung black, tsaka yung dilaw. Dito na tayo sa magenta. Ayan o, kung mapapansin nyo, no, walang laman na yung magenta. Kaya, pangit na yung print niya. Ayan o, kulang na. Kaya na-experience nyo yung mga ganun na print. Ayan, kaya na-experience nyo yung ganyan. Kulang na ng magenta. Kung kayo ay magko-convert from dye ink to pigment, ganun din yung gagawin nyo. Ganito din. Eto, i-drain nyo to. Di-drain nyo ng i-drain hanggang sa wala na kayong makuha. Tapos, pwede nyo tong linisin. Kailangan higupin nyo ng maigi gamit yung syringe at wala na talagang matitirang dye ink. Tapos yung iba mga masiselan, ginagawa nila, nililinis pa nila using cleaning solution. Pero kung ako sa inyo, wag nyo na lang din gawin yon. Para sa akin, okay naman na kahit hindi nyo linisan ng gamit yung cleaning solution. Basta drain na drain, as in wala na kayong makukuha na dye ink dito. Tapos refillan nyo na lang ng pigment ink. Once na na-refillan nyo, higupan nyo dito ulit sa damper. Kailangan nandito na makapunta yung pigment ink. Once na pigment ink na yung nakalagay dito sa inyong mga damper, i-ready nyo na yung printer nyo, i-open nyo na, at mag-power flush cleaning kayo hanggang sa makapag-head clean ulit kayo, tapos mag-print na kayo and good to go na yon. Converted na yung inyong mga dye ink from pigment ink. Ganun lang kadali mag-convert. So, gagawan ko na lang ng panibagong video para dito isiningit lang natin. So, ito higupan na natin. Pero kung masipag kayo, pwede nyong linisan, ganon. Or palitan nyo ng panibagong damper. Naku, puro hangin. Kung nakikita nyo, no? Puro hangin. Lang. Puro hangin yung naihigop natin. Ibig sabihin yung yung linya ng hose nya, puro mga bubbles. So, i-eliminate natin yon. Kailangan natin higupan ng higupan. So ayun na, nahigupan na natin. Ulitin nyo lang ng ulitin yung process. Pagka wala pa kayo nahihigop, ibig sabihin yung tubo nya puro hangin pa. So higupan nyo lang ng higupan. So ayan no, meron na, nakahigop na tayo. So ayun lang. So pagka natapos nyo na to, syempre mag-move na kayo dun sa isa. Pagka tapos nyo na lahat, ibalik nyo na ulit. Tapos head clean kayo. Tapos mag-print na ulit kayo. Okay na yun. So ayun lang, like, share, and subscribe.
So dito, after nyong mahigupan gamit yung syringe at malagyan ng wastong ink yung mga damper, syempre re-refillan natin yung ink tank niya para naman tuloy-tuloy na ang pagprint ninyo sa inyong mga printer, no? So ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. Ang ginagamit ko nga pala dito sa printer ko na to ay original ink lang kasi gusto kong mas mapatagal pa yung printer na to. Napakatagal na sa akin na itong printer na to, parang 4 years na. And then goods na goods naman kasi hindi ko naman binababaan yung pagprint ko. Tamang singilan lang din para hindi ako malugay. 5 piso sa black. And then pagka full colored or isang buong bond paper, 20 yung sinisingil ko. Kapag kalahati yung colored, minsan 10 pesos or 15 pesos yung sinisingil ko na kapag colored. So, ayun lang, nasa sa inyo kung dye ink or pigment ink yung gagamitin nyo. Depende kasi sa mga target nyo ang customer. Walang printer na isang piraso lang yung gagamitin nyo tapos ma-accommodate nyo na lahat ng mga services, no? Nakadepende pa rin talaga sa mga itinatarget nyo. So, ayun, separate vlogs na lang natin yung mga sinasabi ko na to. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto sa mga nambubudol-budol dyan. Bye-bye.